itong panahon na to may pandemya, no? May pandemic tayong kinakaharap na ang tagal na, no? 1 year na, hindi pa rin, nandyan pa rin. So, ang pinaka the best talaga sa experience ko lang, mayroon kang sari-sari store. Hello po, welcome back sa aking channel. Hello mga misis, gagawa po ako ng isang video para dun sa mga misis na gusto pong tulungan si mister na magkaroon ng extra income, dahil po alam natin na sa panahon ngayon na sa pandemic tayo ay hirap po talaga tayo sa in terms of financial, kasi nga marami sa atin nawala ng trabaho nung simula nung nagka-lockdown. Para po sa mga misis na nasa bahay lang, so ito, gumawa ako ng isang video para po magkaroon kayo ng idea na paano magkaroon ng extra income, na paano nyo matutulungan si mister para naman magkaroon ng dagdag income. So, ganito ang gagawin natin mga misis. O hindi lang po para sa mga misis, pati na rin po sa mga mister o sa mga gusto talaga mag-umpisa, no? Kahit mayroon lamang silang maliit na puhunan. Kasi may mga mister naman nung nawala ng trabaho, nag-iisip kung ano ang pwede nilang mapagkitaan. So, ito po sasabihin ko para po sa mga gustong magkaroon ng income na nasa sariling bahay lamang. So, lalo na po kung ang bahay natin ay marami nasa pinakamagandang lugar, maraming tao. So, ang napakaganda po ang gawin natin ay mag-put up tayo ng business. So, hindi po natin kailangan na malakihang kapital kung wala naman talaga tayong malaking kapital. Alam naman natin na marami tayong ginagastusan, so nagkaroon pa ng pandemic. So talagang kumbaga said yung mga naipon natin. So kung mayroon pa tayong mga extra pa dyan na naipon, so ang gagawin natin, gamitin natin yan. Gagawa tayo ng mag-business tayo. So, ang pinakamadaling gawin na business ngayon, kung nasa bahay lang tayo, lalo na yung mga misis, ang pinakamadali ay yung sari-sari store. Kasi ang sari-sari store, pwede naman tayong makaumpisa sa maliit lang, no? At saka, pag mayroon tayong maliit na sari-sari store, hindi naman natin kailangan na kumuha tayo ng mayor's permit, barangay permit lang, okay na. Pwede na tayo magsimula sa ating negosyo. So, ang gagawin lang natin para sa mga misis, kung mayroon tayong konting kapital, mga 10,000, so pwede natin yan siyang gamitin pang umpisa natin sa ating sari-sari store. Kahit papano mayroon tayong mapag-umpisahan na maaring sa katagalan kikita din tayo. Pero nasa atin na talaga ang pag-manage doon kung paano natin palaguin yung business natin na sari-sari store. Kagaya sa akin ito, no? Medyo kahit papano lumago-lago na siya. Ang gagawin lang natin mga misis, kung meron na tayong halimbawa yung pinakamababa 10,000, ang gagawin lang natin, bibili tayo ng mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw para magkaroon tayo ng mga stocks na kailangan talaga sa araw-araw. Pero ang gagawin lang natin ay kailangan natin hati-hatiin yun. Huwag natin basta-basta bultuhan natin bibilhin yun. Dapat 2-3 peraso lang muna. So pag may halimbawa mayroon na tayong nabinta sa araw na yun, ipunin muna natin yan. So kung mayroon namang kulang, bibili tayo ulit kinabukasan, no? Kasi yun ang paraan para lumago din naman yung negosyo natin. Tapos pag ganon, bibili ka ulit, basta ganon lang ang gagawin mo, i-rolling mo lang siya. Then pag makaipon-ipon ka, bili ka na naman ulit para mayroon pa ring stocks yung tindahan mo. At saka isa pa, para din sa atin mismo may-ari, wag naman din natin na basta kunin na lang yung mga stocks natin.
nagagamitin natin sa pang-araw-araw din natin, di ba? Kasi isa din yung way na hindi uunlad yung negosyo natin. Bali ang mangyayari nun, mawawalan tayo ng puhunan, at pati pa yung income natin doon mawawala, yung profit natin mawawala kung panay din tayo kuha sa paninda natin. So ang gagawin natin, kasi kung wala tayong pambili ng mga groceries natin, so kung di talaga maiwasan na kukuha tayo sa ating tindahan, ang gagawin natin, ilista natin para naman po pagdating na halimbawa may kita na si Mister, mababayaran natin para hindi po ma-down yung tindahan natin, kasi yun talaga pinaka-the best. Kasi sa atin din naman nag-umpisa yan na dapat kung gusto nating umunlad or mapalago yung paninda natin, so kailangan natin na i-minimize yung expenses natin. So kung mayroon man tayong mga expenses, di talaga maiwasan, kukuha tayo sa ating tindahan. So ang gagawin naman natin dyan ay ililista natin para babayaran din natin pagdating na mayroon na tayong income. Halimbawa may income na si Mister, na nakasahod na si Mister, so babayaran natin yun para tuloy-tuloy yung tindahan natin. So at saka isa lang din talaga ang iisipin natin, na dapat yung expenses natin ay hindi talaga tataas doon sa kinikita natin sa araw-araw, no, para magkaroon talaga tayo ng savings, kumbaga, no. Tapos kung nag-uumpisa pa lang tayo, no, kung nag-uumpisa pa lang tayo, dapat i-rolling muna natin yon. Wag muna natin basta-basta na lang hala kuha, bili tayo ng bili, kasi dyan panigurado di talaga uunlad ang negosyo, no. Kailangan talaga dyan na yung tamang pag budget talaga, at saka tamang yung tamang pag-manage mo sa tindahan mo, kasi ikaw naman din mismo, halimbawa ako, so sa pagmamanage ng negosyo dapat ganun, wag basta-basta ka kumuha, no. Ang pinakauna talaga dyan yung expenses natin, wag sobra-sobra, dapat limit, marunong tayong mag-budget, kasi pag sumobra yung expenses natin sa kinita natin sa araw-araw, ay walang mangyayari doon kung ito lang ang tindahan din ang aasahan. Pero kung mayroon naman tayong ibang halimbawa si Mister may trabaho, so kukuha tayo sa tindahan, babayaran natin yon para nandoon pa rin, para naro-rolling pa rin natin ang ating paninda. Yung mangkinita natin, kumbaga makabili pa tayo ng another, no, dagdag sa ating paninda. So ganun lang talaga, no, para sa mga misis sa panahon ngayon. Mai-advise ko talaga, kung okay man ang pwesto, kung okay ang pwesto nyo sa bahay nyo, kung pwede kayong makapagtinda, mag-put up kayo ng business, ito sari-sari store talaga, kasi araw-araw talaga ito ang kinakailangan ng ito ang araw-araw ng mga pangangailangan ng mga tao. So araw-araw talaga yan may bibili sa inyo. Huwag nyo po muna intindihin na mahina, kasi sa umpisa ganun talaga po ang mangyayari. Mahina yan sa umpisa, pero sa kalaunan tiyaga ka lang, no, talagang lalakas din yan. Pero hindi naman, depende sa lugar na mayroong lalakas agad, mayroon din naman talagang unti-unti, pero nasa iyo na rin yan kung paano mo i-handle yung tindahan mo na lalago talaga, no. Kasi sa panahon talaga ngayon, mga misis or mga mister, sasabihin ko sa inyo na itong panahon na to may pandemya, no, may pandemic tayong kinakaharap na ang tagal na, no, 1 year na, hindi pa rin, nandyan pa rin. So ang pinaka the best talaga sa experience ko lang, mayroon kang sari-sari store, kasi kahit papano mga misis or mga mister, magkakaroon ka talaga ng income everyday, na kahit kunti man lang may papasok sa iyo, no, may papasok sa iyo. So mayroon kayong magagamit para pang no, may masisave ka na para pang
sa bayarin, no, sa panggastos araw-araw, pero wag naman talaga sobra, basta ito lang talaga, kailangan ang expenses mo ay hindi lalagpas doon sa kinikita mo. Dapat mas malaki talaga ang kinikita mo sa araw na yon kaysa expenses mo, para hindi ma-down yung tindahan mo. Yun talaga ang pinakamaganda doon, kung sa tindahan mo lang kinukuha din. Pero pag nag-umpisa pa tayo sa pagtitinda, ay kailangan talaga natin yung tiyaga, at saka yung talagang wag muna nating bawasan yung sa tindahan natin, papalaguin muna natin para hindi po tayo mababagsak, no? Tapos sa panahon ngayon, kasi ito lang ang napansin ko, kasi lahat nag-lockdown, 'di ba? Nung nag-lockdown, napansin ko talaga na yung mga iba-ibang mga computer shop, kung ano-anong mga mga business establishment, nagsasara talaga kasi nga lockdown, 'di ba? Pero ang swerte pag mayroon kang grocery, kasi kung mayroon kang grocery store or mga sari-sari store, ay hindi po yan nagsasara, talagang open po siya everyday. Pero may sinusunod ka lang na na oras, kung halimbawa anong oras ka mag-open or anong oras ka magsara. So at least meron talagang pumapasok sa iyo na kita, kasi hindi to nagsasara. Kasi nga kailangan to ng mga tao everyday talaga itong sari-sari store, no? Wag lang nating maliitin itong sari-sari store, kasi sa panahon ng pandemic, ito talagang nasasabi ko sa inyo, ito ang nagpapasok ng income, no? Kasi ang iba ay may pumapasok na income, pero hindi naman natin masabi na kalakihan, lalo na sa maliit lang din na tindahan, no? Pero kahit pa paano mayroon talagang pumasok, kaysa doon sa mga nag-work ng company, no? Nag-work sa company, yung sa iba pang mga establishment, sa ibang mga business firm na nagsara talaga, totally talaga sara, walang kita. So yung mga naipon mo noong mga nakaraang taon ay unti-unting nauubos dahil wala ka ng trabaho, wala nang pumapasok sa'yo. Pero itong sari-sari store, mayroon kahit papano, kahit konti, mayroong pumapasok. So napakaswerte, masasabihin ko sa inyo na napakaswerte, kasi sa sarili ko talaga nasabi ko na ang swerte ko dahil itong negosyo ang pinasok ko, sari-sari store. Dahil nung pandemic, syempre walang mga trabaho, si mister walang trabaho, so mayroon pa kami income kahit papano, may kinakain pa rin kami, hindi pa kami nakakapangutang dahil mayroon kaming income sa araw-araw, kahit kunti, at least mayroon pang pumapasok sa amin. So ganyan mga misis, i-encourage ko kayo na kung nasa bahay lang naman kayo, kung mayroon kayong kapital, umpisahan nyo na, hindi pa huli ang lahat, umpisahan nyo na para makapagnegosyo kayo ng kahit ganito lang, sari-sari store. Kasi kung nag-uumpisa kayo, maaring lalago pa yan, maaring masasabi nyo na ito mabubuhay ako nito, maaring masasabi nyo na mabubuhay ako nito, kasi nga maraming nawawala ng trabaho talaga. So sa panahon ngayon, maganda talaga na mayroon kang ganito, kasi laking tulong po talaga. So mga misis, ine-encourage ko po talaga kayo na kung mayroon man kayong pangkapital dyan, kahit maliit, basta tiis-tiis lang muna, no? I-rolling nyo lang, wag lang kayo basta-basta. Halimbawa, nagtitinda na kayo, may kinikita kayo, kukunin nyo rin, ipambiliin nyo kung ano-ano. Wag muna, i-rolling nyo muna yan hanggat sa lumago yung paninda nyo. Kasi itong sa akin, konti lang din to, hanggat sa nabili ko na lahat, yung mga hinahanap ng tao, nililista ko lang, dahil wala pa akong sapat ng pangkapital, nililista ko lang. Then pag napunta na ako sa bayan, bibili ako isa o dalawa niyan, para pag next na naghanap sila, may maibigay ako. Tapos pag naubusan ako, sabihin ko muna na naubusan ako, 'di ba? Kasi para pag sa susunod, babalik pa rin sila, kasi sa isip nila, naubusan lang yon. So ibig sabihin, baka nakabili na din ulit yon, 'di ba?
So ganun lang ang simpleng na sa sari-sari store. Basta alagaan mo lang din, no? Ito ang pinaka maganda sa panahon ngayon talaga, no? Pang dagdag income din naman. Halimbawa, yung mister natin may mga trabaho, syempre sa laki ng bayarin. So kita naman mga misis, kung hindi tayo masyadong busy sa ating sa bahay natin, so pwede natin silang tulungan sa pamamagitan nito. Kaya ini-encourage ko kayo, mag-put up kayo kahit ito lang sari-sari store para matulungan naman natin si mister. Hindi lang yung asa lang tayo sa kinikita niya, kung hindi naman kalakihan yung kinikita niya, so talagang mahihirapan tayong mag-budget, lalo na pag mayroon tayong mga anak. So ang gagawin natin, mas maigi na mag-put up din tayo ng business, kasi in case na mawalan ng work si mister, so mayroon pa rin sasalo sa pang-araw-araw nating pangangailangan, no? Kasi araw-araw may kumakain tayo, lahat tayo may ginagastusan. So mga billings pa natin, yung mga bill pa natin, no? Yung mga bills natin na monthly din yan binabayaran. So at least mayroon tayong mapagkukunan. So yun lang po mga mister, mga misis na nandyan na gustong maghanap ng extra income. So umpisahan nyo na ang mag-put up ng business, kahit ito lang, sari-sari store, para makatulong. Kasi pag nasa bahay kayo, hindi nyo na kailangan ng malakihan din na pwesto. Kung alam nyo naman na yung bahay nyo maraming tao, mga kapitbahay, so pag malaman nila may tinda kayo dyan, pag may tinda kayo, so bibili talaga yan, hindi na yan lalayo. So ganito na lang, no? So ganun na lang ang mga papayo ko para din sa mga misis na naghahanap talaga ng mga extra income. So ganyan lang po. Sa next video ko po, magbibigay din ako ng mga tips paano palaguin ang sari-sari store, no? Kagaya nito, konti lang talaga to nung umpisa, pero ngayon medyo okay na siya, dumami-dami na siya. So yan lang po. Maraming salamat kung nagustuhan nyo po ang aking video sa araw na to. Please like and subscribe, at saka click the notification bell para ma-notify naman kayo sa next video ko, no? Yan lang po. Maraming salamat. God bless po sa lahat.